Nakukulangan po ang mga tao sa kanya pong mga gabinete. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman, masyadong mabagal ang galaw. Hindi pala manhid dito si Bongbong Marcos Jr., mga lodi. Alam niya pala na ganito yung kanyang administrasyon. Palakpakan naman natin, at least meron pala siyang pakiramdam. Akala ko manhid eh. Ito po si Larry Gadon. Sinasabi po dito na hindi na po siya kasali doon sa pinag-courtesy resignation. Ayaw po niya umalis, mga lodi. Eh klarong-klaro naman sa sinabi ni Bongbong Marcos Jr., lahat po, mga lodi. Ayaw po umalis ni Mr. Boboman. Gadon, mahiya ka naman sa sarili mo. Pinagre-resign daw lahat. Kasali ka dun. Sa totoo lang isa ka sa dahilan kung bakit bumaba ang ratings ng iyong Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi pa niya, mga lodi, no, makakapasok daw po si Abalos. So paano na yan? Napatunayan dito na hindi po talaga solid yung mga loyalista nyo. At hindi totoo yung napakarami ng mga loyalistang na nakatira sa Ilocanja. Hindi ko alam kung saan yan. Kaya ako sa iyo, Gadon, mag-resign ka na. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Mukhang naubos na po ang gabinete ni Marcos Jr. matapos po niyang iutos na mag-courtesy resignation po ang mga ito. Pero bakit nga po ba niya ito ginawa, mga idol? Makakatulong po kaya ito sa pag-usad ng kanyang administrasyon o lalo pong bababa ang kanyang ratings dahil sa kanyang ginawa? Pero mga lodi, meron lang po tayong napansin dito. I-explain ko po sa inyo mamaya. Pero ito muna, mga lodi. Sabi po kasi dito, mga gabinete secretary na nagsumite na ng kanilang courtesy resignation letter kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Eto po, basahin po natin Sabi po kasi dito sa News 5, mga lodi, nananawagan si Pres Bongbong Marcos na mag-courtesy resignation ang lahat ng gabinete secretaries ayon sa inilabas na pahayag ng Presidential Commission Office, mga idol. Ngayon, Huwebes, May 22, ito ay upang i-recalibrate umano ang kanyang administrasyon kasunod ng nagdaang midterm election. Ano to? Parang cellphone touch lang to I-recalibrate, mga idol, para gumanda po yung This is not a business as usual. The people have spoken and they expect result, not politics, not excuses. We hear them and we will act. Ayon po sa Pangulo. This is not about personalities. It's about performance, alignment, and urgency. Dagdag niya. Nakukulangan po ang mga tao sa kanya pong mga gabinete. Yan po ang dahilan kung bakit po pinagre-resign ang kanyang gabinete ng sapilitan, mga idol. Dahil nga po, napansin po ng mga tao kung gaano po kabagal ang pag-usad ng kanyang administrasyon. Kung ikukumpara po natin talaga to kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, mga lodi, trabaho lang po ang ginagawa ng kanyang gabinete. Pero dito, mga lodi, meron po kasi silang mga ginawang hindi naman po naayon sa kanilang tungkulin. Kaya po ganun ang nangyari sa iyong gabinete o sa iyong administrasyon, Bongbong Marcos Jr. Ito pa ang kanyang dagdag dyan, mga lodi, no? Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw. Hindi pala manhid dito si Bongbong Marcos Jr., mga lodi. Alam niya pala na ganito yung kanyang administrasyon. Wala man lang pag-usat, mga lodi, no? Palakpakan naman natin, at least meron pala siyang pakiramdam. Akala ko manhid eh. Paano hindi kayo babagal sa pag-usad? Lalo na yung ginawa po nila sa mga Duterte, yun po ang inuna po nila. Mantakin nyo, mga idol Imbis na nagtatrabaho po ng maayos para po sa pag-usad ng ating bansa, inuna po nilang siraan ang Duterte. Inuna po nilang dalhin ng illegal sa The Hague, Netherlands si Tatay Duterte. Gusto po nila magpa-impeach sa ating Vice Presidente. So paano po uusad ang ating bansa sa ginagawa nitong inyong gabinete? Hindi gabinete ba talaga? Imposible namang kikilos yung gabinete mo o yung mga tao mo na walang utos mo. Tama ba o mali? Tutuloy pa natin. Ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Balakpakan uli natin. Alam niya palang hindi talaga nararamdaman. Wala po talaga kayong proyektong ginawa na magtatatak sa isip ng mga kababayan nating Pilipino na kayo, si Bongbong Marcos, na mapagmamalaki namin na siya ang may gawa niyan. Wala. Ang tumatak sa isip namin, si Bongbong Marcos Jr., pinalibing ni Tatay Duterte ang kanyang tatay sa libingan ng mga bayani, pero si Bongbong Marcos Jr., pinakulong naman ng illegal sa The Hague, Netherlands si Tatay Duterte. Yan lang talaga ang tumatak
wala nang iba. Pero magandang proyekto, nako, iisipin po talaga, hahalungkatin po talaga ng mga tao kung ano po talagang ginawa ninyo. Anak ng tinapay naman, oh. Ang nakakatawa pa dito, mga idol, no? Siya naman mismo ang nagpa-courtesy resignation ng kanyang gabinete. Pero ito yung sinabi niya, no? Hindi ko lang alam talaga kung natutulog pa ba si Bongbong Marcos Jr., ang inyong presidente, o hindi niya po talaga binabasa yung script niya. Tingnan niyo po, pakinggan niyo. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? Siya nga lang din, no? Pinag-courtesy resignation mo. We are in flux. Tapos, hahanapin mo kung may laman pa bang gabinete mo. Yan kasi ang hirap, mga idol, eh. Dahil palakasan lang naman po yung pagpili po nila ng laman ng gabinete, wala pong naitulong sa kanyang administrasyon. O eto pa, mga lodi, ang pinakamalupit. Yung wala naman po talaga tayong nakikitang ginagawa niya maganda sa gabinete po ni Marcos Jr. Eto po, si Larry Gadon, mga idol. Sabi po dito sa Super Balita Davao, Gadon, dili exempted sa mando sa courtesy resignation, sabi po ni Castro. Ibig sabihin niyan, mga idol, hindi daw po siya exempted. Dapat kasali ka dyan, Gadon. Pero ano, mga lodi, sinabi niya, mga lodi, managlahi ang bahayag ni Palace President Officer Claire Castro o Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon kalabot sa direktiba ng Presidente Marcos Jr. nga mag-courtesy resignation sa tanang mga sakop sa gabinete May 22, 2025. Kumbaga, mga lodi, ito po si Larry Gadon, sinasabi po dito na hindi na po siya kasali doon sa pinag-courtesy resignation. Ayaw po niya umalis, mga lodi. Eh, klarong-klaro naman sa sinabi ni Bongbong Marcos Jr., lahat po, mga lodi. Wala pong exemption. Sinabi na rin po yan ni Claire Castro. Kumbaga, hindi po tugma yung nasa isip nilang dalawa. Ayaw po umalis ni Mr. Boboman. Gadon, mahiya ka naman sa sarili mo. Pinagre-resign daw lahat. Kasali ka dun. Anak na tinapay, ano ba ginagawa mo dyan? Di ba puro ka lang naman ngawa? Puro ka na lang impeachment kay Sara Duterte. Puro ka na lang mga negatibo sinasabi sa mga Duterte. Pero yung tungkulin mo bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation, hindi mo namang ginagawa ng maayos yung trabaho mo. Ba't ayaw mo umalis? Ayaw mo mag-resign? Sa totoo lang isa ka sa dahilan kung bakit bumaba ang ratings ng iyong Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil puro ka ngawa, paninira sa mga Duterte, at yan nga ang naging ganti sa inyo. Negative ang pamamalakad ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Kasi hindi kayo nagpo-focus kung ano man yung trabaho talaga ninyo. Nag-focus kayo paano masira ang mga Duterte. Yan talaga ang totoo dyan. So ano ba talagang natulong ni Gadon, mga lodi? Bukod sa natalo lahat ng kinampanya nito nung midterm senatorial election. Wala naman po talagang naipanalo to, mga idol, di ba? Tama o mali? Sabi pa niya, mga lodi, no? Makakapasok daw po si Abalos. So, paano na yan? Napatunayan dito na hindi po talaga solid yung mga loyalista nyo. At hindi totoo yung napakarami ng mga loyalistang na nakatira sa Ilocanja. Hindi ko alam kung saan yan. Kaya ako sa iyo, Gadon, mag-resign ka na. Huwag mo nang aantayin na mapahiya pa lalo o lalong bumaba ang ratings ng Pangulong Bongbong Marcos ninyo. Maawa ka naman. Kapit ka ng kapit, sip-sip ka ng sip-sip. Pero ang totoo niyan, wala ka naman talagang naitulong. Mahiya ka naman. Si Bongbong Marcos Jr. na mismo ang nagsabi na mag-courtesy resignation kayo. Huwag mo nang ipagpilitan na hindi ka kasali doon. Dahil hindi ka naman talaga nakakatulong sa kanya at lalo mo lang pinapainit ang mga tao dahil sa mga ginagawa mong pagbibigay ng opinyon laban sa mga Duterte. Hindi inassign sa iyo yung pwesto na yan para manira ng mga Duterte. At hindi sinabi ni Bongbong Marcos Jr. na maging attack dog ka niya. Patunay lang ito, naging trial and error po ang pagpili po ni Bongbong Marcos Jr. ng kanyang mga gabinete. At sana naman kung sino man yung pumalit dito, mga Lodi, may gawin naman sanang tama. At eto pa yung napansin ko dyan, mga Lodi. Matapos po ang midterm election, parang nililinis na po ni Bongbong Marcos Jr. yung mga tauhan niyang pumalpak. Yung tipo pong meron pong makikita si Vice President Sara Duterte na magpapalugmok talaga dito pagkatapos po ng kanyang termino.
Kaya siguro mga idol, sa tingin ko lang, inuumpisa niya ng i-cleanse kung ano man po yung mga dumi na ginawa po ng kanyang napiling gabinete. Para naman po sa 3 taon niyang pamamalagi pa dito sa kanyang pwesto, makalimutan na po ng taong bayan kung ano po yung gusot na ginawa nila nung panunungkulan po ng kanyang gabinete. Yan lang po ang sa tingin ko mga idol So ngayon, panawagan po natin mga lodi, na pati po si Gadon, mag-resign na rin po. Para naman po maging maayos at malinis na po ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Sana naman makapili po siya ng mas maganda, mas maging maayos po ang pamamalakad. Yun lang po mga idol. Hanggang dito lang po muna. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.